Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. O mga kabunyog, mga kababayan, ito si Duterte wala na talaga. Hindi na talaga makakalaya sa ICC. Wala nang pag-asa 'yon. Oh. Ngayon, ang pinakahuling development sa ICC, talagang tinuldo ka na ng ICC. Appeals chamber na ito Appeals chamber na. Oh. Yung appeals chamber nagdesisyon na. Talagang tuloy-tuloy na makukulong si Duterte. Hindi pinagbigyan ng appeals chamber yung mga argumento ng defense nila Kaufman. Kasi hinihiling talaga nila ng interim release nito kung ano-anong rason sa interim release ni Duterte. The International Criminal Court Appeals Chamber has upheld the continued detention of former President Rodrigo Duterte. In a ruling issued March 6th, the court rejected the appeal filed by Duterte's defense team, saying there are no new or changed circumstances that would justify modifying his detention. Judges also dismissed a medical report submitted by the defense, noting that the doctors cited had not conducted a fresh examination. Duterte is facing charges of crimes against humanity, including murder and attempted murder, linked to the government's anti-drug campaign between 2011 and 2019. Judges are now deliberating on whether the case will proceed to trial. Pero, sabi nga ni Attorney Chrissy Conte, hindi na uubra yung drama. Hindi na uubra at saka hindi umubra yung drama ni Kaufman para kay Duterte na nakakaawa na ito. Wala, dapat nang palayain, interim release. Sa pre-trial chamber kasi, dininay na yung interim release. Kaya lang nag-appeal sa appeals chamber. Ngayon, naglabas na ng desisyon ng appeals chamber, denied. Denied sa appeals chamber yung upila ng kampo ni Duterte na siya'y payagang makalaya. Hindi. Sabi ng ICC, lahat. Alam niyo ang matindi doon sa desisyon? Sabi ng appeals chamber, lahat ng argumento, walang walang basihan. Kaya yung lahat, as in lahat ng argumento, wala man lang nakalusot doon sa argumento ng defense. Kasi in lahat ng argumento ng defense para palayain si Duterte, ang desisyon ng appeals chamber, hindi makakatayo o makakatindig yung mga argumento ng defense. So wala man lang kahit isa doon na kinonsider. Kaya sa kabuuan, ang desisyon ng appeals chamber, lahat ng argumento ay hindi makakatayo. So wala na 'yon. So ito, finally, official na to. Wala na kasi appeals chamber na 'yan . Ito naman kasing si Kaufman, magpa-file sa pre-trial chamber. Pag nadi-deny sa pre-trial chamber, talagang nag-a-appeal pa rin. Talagang ginagawa ang lahat. Sabagay, bayad siya ng mahal. Alam nga namang hindi niya gagawin yan. Pero yun, napahiya na naman si Kaufman dito. Wala naman talagang kapag-asa yung mga motions o mga request na yan ni Kaufman. Yung mga interim release, ano yung tawag doon? Anong sinabi niya? Unfit to stand trial. Wala yun. Alam kasi ni Kaufman na dapat makalaya na si Duterte kasi matibay talaga yung mga ebidensya at testigo. Kita naman natin dun sa confirmation of charges hearing. Wala namang mga ebidensyang present si Kaufman. Wala rin naman siyang mga testigo. Kinontra niya lang yung argumento ng prosecution. Pero yung sarili niyang ebidensya, yung kontra-ebidensya niya, kontra-testigo niya, wala eh. Samantalang yung prosecution, tambak yung ebidensya, tambak yung testigo. Kaya ngayon, kung ano-ano na lang ang mga remedyo sana ni Kaufman, interim release, unfit to stand trial. Kaya lang yun nga, itong tungkol sa interim release, nag-appeal pa rin si Kaufman sa ICC Appeals Chamber, denied na. Yan na yung latest na decision. Denied na. Sa susunod na mga araw,
lalabas ang desisyon ng pretrial chamber kung sufficient ang evidence at confirmed yung mga charges para mag-proceed na sa trial. Kailan yon? Last na araw nung hearing ng yung pre-trial confirmation of charges hearing, February 27 eh. May 60 days. May 60 days. Within 60 days, hindi naman kailangang tapusin yung 60 days. So sa tingin ko baka susunod lang na mga linggo or araw, maglalabas na ng desisyon ng ICC pre-trial chamber. Pag sinabi ng ICC pre-trial chamber, sufficient ang evidence, confirmed ang charges, proceed na for trial, maghahanda yan sa trial. Ang trial, mga 6 to 8 months bago mag-start. Kasi siyempre, yung mga testigo, yung mga ebidensya, ihahanda na. Yan na yun. Kaya pag nag-proceed na sa trial, tuloy-tuloy na yan. Tatagal naman ang trial, mga 3. Pinakamababa, 3 years ang trial na yan. Kaya, ano na talaga ito, mga kabunyog, mga kababayan. Tudo-tudo na ito. Wala na, hindi na makakalaya yan si Duterte. Sa bagay, kahit naman sila Sara Duterte, nagsabi na rin. Tanggap na nila na hindi na yan makakalaya. Posible nga daw, doon na yan mamatay sa ICC. Tanggap na nila niya yan. Kaya ano ito, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, dahil isa na namang kahihiyan ito kay Kaufman, ang tanong, siya pa ba ang magiging abogado ng Duterte? Kasi sa totoo, yung contract kay Kaufman hanggang lang sa pre-trial. Yung confirmation of charges hearing lang. Pag nagtuloy sa trial proper, iba na magdi-decide uli ang Duterte kung siya ang kukunin pa. Kasi yung pinirmahang engagement or kontrata hanggang lang sa simula nung kinuha siya hanggang sa confirmation of charges hearing, yung pre-trial. Tapos na yung confirmation of charges noong February 27. So, hanggang na lang dyan. Pag nagsabi ang ICC na mayroong sufficient evidence to proceed to trial, na magdidesisyon si Duterte kung si Kaufman pa ba ang magiging abogado niya or yung team ni Kaufman ang mag-handle ng kaso niya or defense niya sa trial. Yan yun. Pero pwede niya na rin palitan. Depende yan. Kaya inamin naman niya ni Kaufman. Sabi ni Kaufman, hindi niya alam kung anong desisyon nila Duterte. Kaya siguro doon sa pre-trial nung napanood natin nung February 23 to 27, nagpakagarapal na talaga si Kaufman na para ng vlogger lang eh. Wala nang mga nakakahiya na yung mga argumento niya. Gusto niya lang ma-impress yung mga Duterte supporters. Hindi na yung judges yung kinukumbinsi niya eh. Ang kinukumbinsi niya na ay ang gusto niya na ma-impress yung pamilya Duterte, ma-impress sila Panelo, yung mga abogadong pumunta doon, at saka yung mga DDS supporters na nasa abroad at sa Pilipinas. Na-achieve naman ni Kaufman yun. Tuwang-tuwa ang Duterte, tuwang-tuwa sila Panelo, tuwang-tuwa yung mga DDS. Ang galing lang ni Kaufman. Sa kanilang tingin. Pero sa judges, makikita mo yung mga reactions ng judges, wala eh. Kaya kahit anong gawin sa pre-trial chamber, sa appeals chamber, laging denied. Ito na ngayon ang latest. Ang sagot na naman dyan ni Kaufman, inaasahan naman daw nila yun. Inaasahan pala. Bakit nag-file pa siya niyan? Inaasahan daw naman nila na madidina yun, yung kanilang appeal. Ay, yan? Ibig sabihin ng aabala lang. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.